Good day mga ka-wheels. For today's video nga pala, i-unbox natin ang isa sa pinaka-underrated na brand na first time kong nabili, at ito ang CM model. LB Silhouette Works GT Nissan GT-R R35. Kaya naman, tara, i-unbox na natin. So dito nga pala, ang meaning ng CM model is colorful miniature model. To be honest na ito ang first time kong CM model na nabili. Kasi nga, para sa akin kasi mas gusto ko yung kilalang brand, pero dun ako nagkamali kasi ang ganda pala niya. Hindi lang na diecast, meron din siyang napapalit na wheels. So ito yung stance niya, pwede niyang gusto mong gawing lowered, palitan mo ng ganito. Kung gusto mo ng rotating wheels, pwede naman to. Para sa akin ang lupit na ito kasi nabili ko ata siya ng 1,200 pre-order price. Kaya sa GT-R R35 na to, napakasulit na. Carbon fiber pala yung ganto niya, tapos kulay white. Pero dito ako namangha, tingnan mo ang details man, grabe, solid niya. Actually, bumili pa ako ng isa pang CM model. Ito yung Midnight Purple na Liberty Walk din na R34. Pero man, iba ang tindig ng R35 na to eh. At first, ang una ko napansin, medyo magaan siya masyado, unlike sa Ino 64. Tapos itong base niya sobrang simple lang. Yan lang, nakalagay lang naman LB Silhouette Works GT. Hindi siya ganong kaganda yung kanyang base kasi hindi naman importante to. At ang importante lang naman talaga is itong diecast na to. Tatanong kayo kung rotating wheels. Yes, rotating wheels siya. Napapansin nyo naman na rotating wheels. Maganda yung details niya para sa akin. Meron din siyang side mirror, yung taillight, yung exhaust. Ayan no, yung tambucho niya, ang lupit. Tapos yun nga, medyo magaan. Yung kanya namang style or design is goods naman din. Wala na tayong poproblemahin dun. Interior design, so pure black lang. Hindi siya gaanong kita, hindi nalagyan ng kulay. Pero okay pa rin para sa akin kasi maganda pa rin naman. At try nating palitan ng wheels. So madali lang naman palitan yung wheels nito. Ito yung wheels niya. Siguro itong wheels na to is para maging lowered yung sasakyan nyo. Para lang maging lowered. Kasi ito rotating wheels. Check ko lang to kung rotating din ba to. So hindi siya rotating. So ayan, hindi siya naiikot. Para mapalitan, kailangan lang baklasin. Try natin baklasin tong kanyang front wheels. Yun, simple lang. Hindi naman siya gaanong kahirap baklasin. Kailangan mo lang tanggalin. Kakabit natin to. Try din natin tong rear wheels. Uy, kailangan nyo lang medyo mag-ingat sa paghawak nito. Ano ba, nakaganyan? Iingatan nyo lang, baka masira itong spoiler, sayang naman. At lalong-lalo na itong side mirror. Try natin. So yun, mas lalo siyang bumaba, mas lalong bumaon. At ang napapansin ko, hindi masyadong kita yung kanyang rim, yung disc brake. Hindi masyadong kita, ganun din to. Hindi rin ganong kita yung disc brake. So sayang. Check ko lang. Oh, medyo malabo. Kita yung disc brake. Medyo malabo lang talaga. Disc brake naman siya kahit papano. So nga lang, hindi siya pansinin. So itatry natin picturean para malaman nyo kung gaano ka-solid tong CM model na to. Wow, na-amaze ako. Bukod sa napapalitan tong kanyang wheels, ang ganda rin ng kanyang design. So solid ba para sa 1.2? Well, para sa akin is solid naman talaga. Pero worth it siya para sa akin. Wala man tayong problema doon.